Kung ang pinakamahalagang sandali sa buong kasaysayan ay nangyari mismo sa lugar na hindi kailanman maisip ng sinuman na hanapin. At paano kung sa gabing tinanggap ng mundo ang pinakadakilang regalo nito, walang palasyo, walang nagkakaisang karamihan, at wala ni anumang pagdiriwang na naghihintay para sa kanya? Parang imposibleng isipin. Ngunit eksaktong ganoon nangyari ang lahat. Habang ang buong mga lungsod ay nagpapatuloy sa kanilang mga nakagawyang gawain, habang ang mga manlalakbay ay naghahanap na masisilungan at ang mga pamilya ay nananatiling abala sa kanilang sariling mga alalahanin, may isang pambihirang bagay na malapit nang mangyari na hindi nakikita ng karamihan. At ang pinakanakagugulat sa lahat ay halos walang nakapansin. Sina Jose at Maria ay umabot na sa hangganan ng kanilang lakas. Naubos na mahabang paglalakbay patungong Bethlehem ang kanilang enerhiya. Mahirap ang daan. At tila mas mabilis tumakbo ang oras kaysa sa kanila. Ngayon, sa mismong panahong higit nilang kailangan ang magpahinga, natuklasan nila ang isang katotohanang lalong nagpahirap sa lahat. Wala nang lugar para sa kanila. Walang silid. Walang bakanteng tuluyan. Walang bukas na pinto. Desperadong naghahanap si Jose ng solusyon. Bawat negatibong sagot ay nagdaragdag ng bigat ng sitwasyon. Bawat pagtanggi ay lalo pang nagpapalapit sa isang hindi maiiwasang sandali. Nararamdaman John ni Maria sa bawat paghinga. Malapit na ang pagsilang. Napakalapit na. At gayunpaman, tila hindi makita ng lungsod ang kagyat na pangangailangan ng sitwasyong iyon. Patuloy na puno ang mga lansangan. Nagpapatuloy ang mga usapan. Patuloy na nakasindi ang mga ilaw sa mga punong-punong tuluyan. Ngunit walang nakapansin kung sino ang naglalakad sa gitna nila. Walang nakaunawa sa malapit nang mangyari. At marahil ito ang unang malaking sorpresa ng kwentong ito. Sapagkat kung minsan, ang bagay na nagbabago sa mundo ay hindi dumarating na napapalibutan ng pansin. Dumarating ito sa katahimikan. Halos hindi nakikita. At sa gabing John, habang nananatiling abala at walang kamalay-malay ang Bethlehem, inihahanda ang tagpuan na isang pangyayaring tatawid sa mga saglo sa pinaka hindi inaasahang lugar na maisip ng sinuman. Ngunit ano kaya ang matatagpuan ni Jose kapag tuluyan nang nawala ang lahat na iba pang pagpipilian? Nang tila mamamatay na ang huling pag-asa, may lumitaw na isang alternatibong hindi pipiliin ng sinuman kung mayroon lamang silang ibang mapagpipilian. Hindi yon isang komportableng bahay. Hindi yon isang nakatagong tuluyang naghihintay para sa kanila. Isa itong kuwadra. Isang payak na silungang para sa mga hayop. Isang lugar na ginawa upang makalimutan, hindi upang maging bahagi ng kasaysayan. Narinig ni Jose ang mungkahing yon at, sa loob ng isang sandali, naramdaman niya ang isang tahimik na tunggaliang tumawid sa kanyang puso. Napakalayo nito sa naisip niya para kay Maria. Napakalayo. Pagkatapos na napakahirap na paglalakbay, pagkatapos na napakaraming kilometrong nilakbay, hindi ito ang destinasyong inaasahan niyang maibigay. Ngunit hindi na pinahihintulutan ng oras ang panibagong mga pagtatangka. Papalapit na ang sandali. At kung minsan, hindi tinatanong ng buhay kung anong tagpuan ang mas gusto mo, inilalagay lamang nito ang isang desisyon sa harap mo. Tumingin si Jose kay Maria. Pagod na siya. Nasa kanyang mukha ang mga bakas ng paglalakbay. Ngunit may ibang bagay na ipinapakita ng kanyang mga mata. May pagkapagod. May sakit. Ngunit mayroon ding isang kapayapaang mahirap ipaliwanag. Para bang kahit hindi niya naunawaan ang lahat ng detalye, alam niyang hindi siya nag-isa sa paglalakbay na iyon. Kaya nagpatuloy sila. Nilampasan nila ang mga huling gusali ng lungsod. Iniwan nila ang ingay at galaw ng mga lansangan. At nagtungo sila sa mapagpakumbabang silungang iyon. Ganap nang nabalot ng gabi ang kalangitan. Malamig ang hangin. At anti-unting pinapalitan ng katahimikan ang ingay ng karamihan. Habang papalapit sila, lalo nilang nararamdaman na para bang pumapasok sila sa ibang mundo. Isang mundong malayo sa kaguluhan ng Bethlehem. Isang mundong malapit ng makasaksi ng isang bagay na hindi nakikita. Unang pumasok si Diyos. Pinagmasdan niya ang mga batong peder. Ang payak na kahoy. Ang dayaming nakakalat sa sahig. Walang kahangahangang kagandahan. Walang anumang tanda ng kahalagahan. Payak lamang. Mapagpakumbaba lamang. Isang karaniwang lugar lamang. Ngunit ang hindi alam ng sinuman ay nasa mismong sandaling yon, ang tila hindi mahalagang lugar na yon ay malapit ng maging pinakatanyag na tagpuan sa buong kasaysayan. At magsisimulang mahayag ang dahilan bago pa sumikat ang araw. Sa loob ng kuwadra na iyon, tila napakalit ng lahat para sa kadakilaan ng bagay na malapit nang mangyari. Mahina ang liwanag. Dahan-dahang sumasayaw ang mga anino sa mga batong peder. Ang amoy ng mga hayop ay nananatili pa rin sa paligid. At sa labas, patuloy na isinasabuhay ng lungsod ang sarili nitong kuwento nang hindi nalalamang may isa pang kuwento, higit na mas dakila, na isinusulat sa mismong sandaling yon.
Sinimulan ni Jose na ayusin ang lahat ng kaya niyang ayusin. Inayos niya ang dayami. Naghanda siya ng isang payak na lugar. Sinikap niyang gawing mainit at mapagkalinga ang isang pansamantalang tagpuan. Hindi dahil sapat na iyon, kundi dahil John lamang ang mayroon siya. At marahil may isang bagay na lubhang nakaantig doon. Sapagkat ang ilan sa pinakamagagandang pagpapakita ng pag-ibig ay nangyayari mismo kapag ibinibigay ng isang tao ang pinakamahusay na kaya niyang ibigay, kahit alam niyang hindi ito perpekto. Samantala, tahimik na nagmamasid si Maria. Dumating na ang oras. Hindi na ito isang malayong posibilidad. Hindi ito para sa mga susunod pang araw. Ito ay ngayon. Sa sandaling iyon. Sa lugar na iyon. At binabago niyo ng lahat. Sapagkat may isang sandali kung kailan nawawala ang lahat ng pag-alala tungkol sa paligid. Hindi na mahalaga kung nasaan ka. Ang mahalaga ay kung ano ang malapit nang mangyari. At may isang pambihirang bagay na malapit nang mangyari. Gayunpaman, walang anumang mukhang pambihira sa paningin ng tao. Walang mga pinunong naghihintay. Walang mga seserdoteng nagtipon. Walang mga pahayag na umaalingaunggaw sa mga lansangan. Mayroon lamang isang mag-asawang nag-isa sa loob ng isang nakalimutang silungan. At marahil John mismo ang dahilan kung bakit napakalakas ng kwentong ito. Sapagkat lubusan nitong hinahamon ang paraan kung paano karaniwang tinitingnan ng mga tao ang kahalagahan. Iniugnay ng mundo ang kadakilaan sa katanyagan, sa pagkilala, sa pagiging nakikita. Ngunit sa gabing yon, ang pinakadakilang pagkilos sa buong kasaysayan ay pinili ang eksaktong kabaliktaran. Ang katahimikan, ang kasimplehan, ang kababaang loob. At habang papalapit ng papalapit ang sandali, tila ang buong sanilikha ay naghihintay ng may pananabi. Para bang may isang bagay na hindi nakikita na malapit ng pumunit sa dilim ng gabing yon. Para bang alam ng buong langit ang isang bagay na hindi pa nakikita ng Bethlehem. At sa wakas, dumating ang inaasahang sandali. At pagkatapos ay nangyari ito. Walang mga trompeta, walang mga tao, walang anumang pahayag na pumigil sa karaniwang takbo ng buhay sa lungsod. Isang sandali lamang. Isang nag-isang sandaling may kapangyarihang baguhin ang lahat magpakailanman. Ang katahimikan ng kuwadra ay nabasag ng pinakasimple at kasabay nito ay pinakamakapangyarihang tunog ng gabing yon. Ang iyak ng isang bagong silang na sanggol. Maliit, marupo, tao. Ngunit may dalang kahulugang hindi lubusang maunawaan ng sinumang naroon. Kinarga siya ni Maria sa kanyang mga bisig. At sa sandaling yon, tila nawalan ng kapangyarihan ang lahat ng pagod ng paglalakbay. Totoo pa rin ang mga saradong pinto. Totoo pa rin ang hirap ng paglalakbay. Naroon pa rin ang kakulangan sa ginhawa ng kuwadra. Ngunit may nagbago. May malalim na nagbago. Para bang ang lahat ng paghihirap ay humantong ng eksakto sa sandaling yon. Tahimik na nagmasid si Jose sa lahat. Marahil dahil walang sapat na mga salita. Sa loob na maraming araw, ang kanyang isip ay pinaghaharian ng mga tanong. Paano niya mapoprotektahan si Maria? Saan sila makakahanap na matutuluyan? Ano ang mangyayari kung may magkamali? Ngunit ngayon, sa harap ng batang yon, nagsimulang mapalitan na ibang pananaw ang mga tanong. Wala pa rin ang lahat ng sagot. Ngunit naroon ang katiyakang may isang bagay na higit na dakila ang nagaganap. At marahil ito ang isa sa mga pinakakahangahangang tagpo sa buong kasaysayan. Sapagkat ang tagapagligtas ng mundo ay hindi isinilang na napapalibutan ng kayamanan. Hindi siya isinilang sa isang palasyo. Hindi siya tinanggap ng mga pinuno. Dumating siya sa mundo sa isang kuwadra. Sa isang payak na lugar. Sa isang lugar na walang nagpapahalaga. At hinahamon ng pagpiling yon ang lahat ng karaniwang itinuturing na mga tao na mahalaga. Sapagkat sa gabing yon, ang tunay na kadakilaan ay hindi dumating na nakadamit ng kapangyarihan. Dumating ito na nababalot ng kababaang loob. Samantala, sa labas, patuloy na natutulog ang Bethlehem. Nagpapahinga ang mga tao nang hindi nalalaman ang nangyari. Patuloy na puno ang mga tuluyan. Patuloy na sarado ang mga pinto. At walang nakapansing ilang metro lamang ang layo, ang kasaysayan ay nagbago na magpakailanman. Ngunit may isang taong malapit na makatuklas nito. Isang taong wala sa lungsod. Isang taong tumitingin sa parehong gabing yon sa ilalim ng isang ganap na natibang kalangitan. Sa mismong gabing yon, malayo sa masisiglang lansangan ng Bethlehem, may mga payak na lalaking nagbabantay sa kanilang mga kawan sa ilalim na madilim na kalangitan ng Judea. Hindi sila mga hari. Hindi sila mga seserdo. Hindi sila mga taong itinuturing ng mundo na mahalaga. Sila ay mga pastor. Mga lalaking sanay sa katahimikan ng mga parang. Sanay sa nakagawian. Sanay sa mga gabing tila eksaktong katulad ng iba pang mga gabi. At marahil John mismo ang dahilan kung bakit napakalakas na epekto ng sumunod na nangyari. Sapagkat ang pambihira ay halos palaging dumarating kapag walang naghihintay. Biglang nangyari ang lahat.
Walang babala. Walang paghahanda. Isang liwanag ang pumunit sa kadiliman. Hindi yon liwanag ng buwan. Hindi yon ningning ng isang malayong apoy. May iba ito. Mas matindi. Mas buhay. Para bang ang langit mismo ay nagpasyang hipuin ang lupa sa loob ng isang sandali. Agad silang sinakop ng takot. Sapagkat kapag may isang bagay na humahamon sa lahat ng ating nalalaman, ang puso ang unang tumutugon bago ang isip. Natigilan ang mga pastol. Nawala ang katahimikan ng mga parang. Parang tumigil ang oras. At pagkatapos ay dumating ang tinig. Malinaw. Makapangyarihan. Ngunit puno ng isang kapayapaang imposibleng ipaliwanag. Huwag kayong matakot. Paano nga ba hindi matatakot? Paano mananatiling kalmado kapag ang realidad mismo ay nagbabago sa harap ng iyong mga mata? Ngunit bago pa sila tuluyang madaig ng takot, dumating ang mensahe. Isang balita. Hindi tungkol sa mga imperyo. Hindi tungkol sa mga digmaan. Hindi tungkol sa mga pinuno. Kundi tungkol sa isang kapanganakan. Isang kapanganakang magbabago sa lahat. At habang lalo silang nakikinig, lalo itong nagiging kamangha-mangha. Sapagkat ang pinakamahalagang balita sa buong kasaysayan ay hindi ipinahayag sa mga makapangyarihan. Ito ay ipinahayag sa kanila. Mga pastol, mga karaniwang tao, mga lalaking malabong anyayahan sa anumang mahalagang pangyayari. At gayon paman sa gabing yon, sila ang unang nakatanggap ng balita. Isinilang na ang tagapagligtas. Sa lungsod na David, sa mismong sandaling yon, at biglang may isang tanong na nagliyab sa kanilang kalooban nang may hindi mapigilang lakas. Kung totoo yon, paano sila mananatili sa kanilang kinalalagyan? Hindi sila naupo upang pagdebatehan ang mga posibilidad. Hindi sila naghanap ng paliwanag para sa bawat detalye ng kanilang nasaksihan. Hindi nila sinubukang gawing comfortable at madaling unawain ang impossible. Sapagkat may mga pagkakataon na ang labis na pag-iisip ay nangangahulugan ng pagkawala ng pagkakataong maranasan ang isang bagay na natatangi. At iyon ay isa sa mga pagkakataong yon. Kaya sila ay umalis. Iniwan nila ang mga para. Iniwan nila ang mga kawan. Iniwan nila ang lahat ng bagay na pamilyar sa kanila. At nagsimula silang maglakad patungo sa isang bagay na hindi pa nila lubos na naunawaan. Madilim pa rin ang gabi. Ngunit ngayon ay tila iba na ito. Ang bawat bituin ay tila mas maliwanag ang ningning. Ang bawat hakbang ay may dalang pananabik. At habang sila ay nagpapatuloy, lalo pang lumalakas sa kanilang kalooban ang isang damdaming imposibleng baliwalain. Papalapit sila sa isang bagay na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Naroon pa rin ang mga tanong. Paano nila mahahanap ang lugar? Paano nila makikilala ang bata? Paano kung may mali silang naunawaan? Ngunit nakapagtataka, wala sa mga pagdududang yon ang sapat na malakas upang pahintuin sila. Sapagkat may isang sandali kung kailan ang pag-asa ay nagiging higit na makapangyarihan kaysa sa pangangailangang maunawaan ang lahat. At narating na nila mismo ang puntong yon. Sa wakas, lumitaw sa kanilang harapan ang mga ilaw ng Bethlehem. Mukhang payapa ang lungsod. Walang anumang palatandaan na may pambihirang nangyari. Walang pagdiriwang. Walang kakaibang pagkilos. Walang nakikitang tanda na kapapanganak lamang ng tagapagligtas. At lalo nitong ginawang misteryoso ang lahat. Sapagkat paano may tatago ang pinakamahalagang pangyayari sa buong kasaysayan sa isang napakapayak na lugar? Tinahak ng mga pastol ang mga tahimik na lansangan, ginagabayan lamang ng paniniwalang dala nila sa kanilang mga puso. At pagkatapos ay natagpuan nila ang ipinakitang lugar. Hindi yon isang palasyo. Hindi yon isang mahalagang bahay. Isa itong kuwadra. Payak. Mapagpakumbaba. Halos hindi mapansin. Sa isang sandali, tila walang saysay ang lahat. Ngunit kasabay nito, may isang bagay sa kanilang kalooban na nagsasabing naroon sila mismo sa lugar na dapat nilang puntahan. Kaya dahan-dahan silang lumapit. At nang tawirin nila ang pasukang yon, natuklasan nila ang isang bagay na hindi nila kailanman malilimutan. Sa loob ng ilang segundo, walang nagsalita. Pinuno ng katahimikan ang maliit na espasyong John na para bang nawalan ng kakayahan ang mga salita na ipaliwanag ang nangyayari. Tumingin ang mga pastol kay Maria. Tumingin sila kay Diyos. At pagkatapos ay napunta ang kanilang mga mata sa bata. Walang ginto. Walang mga trono. Walang anumang panlabas na tanda ng kadakilaan. Isang sanggol lamang na nakabalot sa payak na mga tela, nakahimlay sa isang sapsaban. Ngunit sa kung anong paraan, naging malinaw ang lahat. Sapagkat ang kanilang narinig sa mga parang ay naroon ng gayon sa harapan nila. Toto, buhay, hindi mapasusubalian. At ang pagkaunawang yon ay tumagos sa kanilang mga puso na may lakas na imposibleng baliwalain. Nagsimulang magsalita ang isa sa mga pastol. Pagkatapos ay isa pa. At hindi nagtagal, kinukuwento na nilang lahat ang kanilang nakita.
Ikinuwento nila ang tungkol sa liwanag na pumunit sa kadiliman. Ikinuwento nila ang tungkol sa tinig na umalingaungaw sa kalangitan. Ikinuwento nila ang tungkol sa mensaheng naghatid sa kanila roon. At habang ibinabahagi nila ang bawat detalye, maingat na nakikinig si Maria. Hindi siya sumingit. Hindi siya nagtangkang magpaliwanag. Iniingatan lamang niya ang bawat salita sa kanyang puso. Tulad ng isang taong nakaunawa na ang mga sandaling yon ay may dalang mga kahulugang higit na malalim kaysa sa unang tingin. Nakinig din si Diyos. At habang lalo siyang nakikinig, lalo niyang nakikita ang kanilang paglalakbay mula sa isang bagong pananaw. Ang mga saradong pinto, ang mga pagtanggi, ang kakulangan ng lugar, ang pansamantalang kuwadra. Wala nang mukhang nagkataon lamang gayon. Ang dating tila sunod-sunod na paghihirap ay nagsisimulang maghayag ng isang nakatagong layunin. Para bang bawat balakid ay eksaktong nagdala sa kanila sa kinalabasang ito. At marahil ito ang isa sa pinakamalalim na paghahayag sa buong kasaysayan. Sapagkat madalas, ang mga sagot ay hindi dumarating habang tayo ay naglalakad sa landas. Dumarating ang mga ito kapag lumingon tayo at napagtatantong may isang hindi nakikitang direksyong gumagabay sa bawat hakbang. Dumating ang mga pastol bilang mga simpleng saksi. Ngunit malapit na silang umalis na binago. Sapagkat ang kanilang nakita ay napakadakila upang manatiling tahimik. At kapag iniwan nila ang lugar na iyon, may isang bagay na magsisimulang mangyari sa buong rehiyon. Lumabas sila sa kuwadra na iyon na iba kaysa noong sila ay pumasok. May malalim na nagbago sa kanilang kalooban. Hindi dahil tumanggap sila ng kayamanan. Hindi dahil nakamit nila ang kapangyarihan. Kundi dahil nakita nila ang isang bagay na lubusang nagbago sa paraan ng kanilang pagtingin sa realidad. Naroon ang tagapagligtas. Hindi sa paraang kanilang inaasahan. Hindi sa anyong kanilang inakala. Ngunit naroon siya. At sapat na iyon upang baguhin ang lahat. Nagsimulang maglakad ang mga pastol sa mga lansangan ng Bethlehem habang ikinukuwento ang kanilang nasaksihan. Nagsalita sila tungkol sa liwanag, tungkol sa mga anghel, tungkol sa mensahe, tungkol sa bata. May ilang nakinig ng mabuti. May ilang nagpakita ng pagkamangha. May ilang marahil ang nagduda. Ngunit hindi na iyon mahalaga. Sapagkat kapag may isang taong nakaranas ng isang bagay na napakalalim, ang hanggaring ibahagi ito ay nagiging mas malakas kaysa sa takot na hindi paniwalaan. Samantala, dahan-dahang nagsimulang sumikat ang bukang liwayway sa abot tanaw. Nagising ang lungsod para sa isa na namang karaniwang araw. Inaayos ng mga mangangalakal ang kanilang mga paninda. Ipinagpapatuloy ng mga pamilya ang kanilang mga gawain. Pinaplano ng mga manlalakbay ang kanilang mga susunod na hakbang. Tila pareho pa rin ang lahat. Ngunit hindi na. Sapagkat kahit halos walang nakapansin, nagbago na ang mundo sa loob ng gabing iyon. At marahil ito ang isa sa mga pinakakamanghamanghang aspeto ng kwentong ito. Ang pinakamalalaking pagbabago ay hindi palaging dumarating na may kasamang ingay. Madalas, nagsisimula ang mga ito sa katahimikan. Malayo sa mga ilaw na entablado. Malayo sa mga tao. Eksakto tulad na nangyari sa kuwadra na iyon. Si Maria ay nakatingin sa batang nasa kanyang mga bisig. Buhay na buhay pa rin sa kanyang alaala ang bawat salita ng mga pastol. Ang bawat pangyayari ay tila konektado sa isa pa sa paraang hindi pa niya lubos na naunawaan. Nagmuni-muni rin si Diyos. Ang lalaking ilang araw na nag-alala tungkol sa paglalakbay ay nagsisimula ng maunawaan na may isang bagay na higit na dakila sa likod ng bawat paghihirap na kanilang naranasan. At habang lalo siyang nag-iisip, lalo namang nagiging imposibleng baliwalain ang isang katotohanan. Walang nangyari ng basta-basta. Hindi ang paglalakbay, hindi ang mga saradong pinto, hindi ang kuwadra, hindi ang gabing yon. At ang pagkaunawa sa katotohanan yon ay malapit nang maghayag ng pinakamalalim na bahagi ng buong kuwento. At dito, ang kuwento ay hindi na lamang tungkol sa isang kapanganakan at nagsisimulang maghayag ng isang bagay na higit na dakila. Sapagkat nang lumingon si Jose sa nakaraan, nagsimula siyang makakita ng isang huwarang deity ay nakatago. Ang kautusang nagpilit sa kanilang maglakbay. Ang mahirap na daan. Ang naipong pagod, ang mga saradong pinto, ang pansamantalang kuwadra. Walang anumang tila may saysay habang nangyayari ang lahat. Ngunit ngayon, sa harap ng batang yon, nagsisimula ng magkabagay ang lahat ng piraso. At ganap nitong binabago ang paraan ng pagtingin sa paglalakbay. Sapagkat may napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng pagdaan sa isang mahirap na sandali at pag-unawa sa layuning dala nito. Sa panahon ng paglalakbay, ang bawat balakid ay tila isang problema. Ang bawat pagkaantala ay tila isang banta. Ang bawat pagtanggi ay tila isang pagkatalo. Ngunit sa huli, ang bawat isa sa mga sitwasyong yon ay eksaktong nagdala sa kanila sa lugar kung saan sila dapat naroroon. At marahil ito ang isa sa pinakamalalim na aral na nakatago sa gabing yon.
Sapagkat karaniwang naniniwala ang mga tao na ang isang perpektong plano ay nangyayari ng walang kahirapan. Ngunit may ibang ipinakikita ang kwentong ito. Ipinakikita nito na kung minsan, ang mga paghihirap ay bahagi mismo ng landas. Hindi dahil kaya-aya ang mga ito. Hindi dahil hindi sila nakasasakit. Kundi dahil inilalagay nila sa tamang lugar ang isang bagay na hindi pa natin nakikita. Hindi naunawaan ni Jose ang lahat. Hindi rin si Maria. Ni hindi rin lubos na naunawaan ng mga pastol ang lawak ng kanilang nasaksihan. Ngunit lahat sila ay may isang katiyakan. Kumikilos ang Diyos. Kahit walang nakapapansin. Kahit ang mga pangyayari ay tila nagtuturo sa ibang direksyon. At binabago niyo ng lahat. Sapagkat nangangahulugan ito na ang kawalan ng mga sagot ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng layunin. Nangangahulugan ito na ang isang saradong pinto ay maaring nagdadala sa iyo patungo sa isang bagay na mas mabuti. Nangangahulugan ito na ang isang payak na lugar ay maaring nagtatago ng isang dakilang paghahaya. At sa gabing yon, ang pinakadakilang halimbawa nito ay nasa harapan nila. Pinili ng tagapagligtas ng sanlibutan na simulan ang kanyang kuwento sa isang kuwadra. Hindi dahil hindi siya maaring ipanganak sa isang palasyo, kundi dahil may isang makapangyarihang mensaheng nakatago sa pagpiling yon. Isang mensaheng patuloy na tumatawid sa mga saglo at umaabot sa mga tao hanggang sa kasalukuyan. At ang mensaheng John ang lalong nagpapabigat sa pagtatapos ng kuwentong ito. At marahil ito ang pinakanakagugulat na bahagi ng buong kuwento. Sapagkat sa huli, ang kapanganakan ni Jesus sa isang kuwadra ay hindi lamang isang kakaibang detalye. Isa itong mensahe. Isang makapangyarihang mensaheng patuloy na umalingaunggaw sa paglipas ng mga saglo. Dumating ang tagapagligtas sa mundo ng walang mga pribilehiyo. Walang kaginhawahan. Walang pagkilalang pantaw. Hindi siya nakatagpo ng isang inihandang silid. Hindi siya nakatagpo ng isang lungsod na naghihintay para sa kanya. Nakatagpo siya ng mga saradong pinto. Nakatagpo siya ng pagtanggi. Nakatagpo siya ng kasimplehan. At gayon paman, wala ni isa sa mga iyon ang nakapigil sa layuning isinasakatuparan. Sa kabaligtaran, ang bawat kahirapan ay naging bahagi mismo ng kuwento. At lubos nitong hinahamon ang paraan ng pagtingin ng mga tao sa kanilang sariling buhay. Sapagkat ilang beses na bang may hindi nangyari ayon sa ating plano at agad nating ipinagpapalagay na mali na ang lahat? Ilang beses na bang ang isang saradong pinto ay tila katapusan na ng pag-asa? Ilang beses na bang ang isang mahirap na daan ay tila patunay na tayo ay naliligaw? Ngunit ibang kuwento ang sinasabi ng gabing yon. Ikinukuwento nito ang tungkol sa isang Diyos na patuloy na kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Ikinukuwento nito ang tungkol sa isang layuning hindi nakadepende sa perpektong mga kalagayan upang matupad. Ikinukuwento nito ang tungkol sa isang liwanag na isinilang sa pinakaimposibleng lugar at gayon paman ay nagbigay liwanag sa buong mundo. Hindi napansin ng Bethlehem ang dumarating. Hindi naunawaan ng mga bahay panuluyan kung sino ang nasa harapan nila. Ngunit hindi nito napigilan ang kapanganakan ng tagapagligtas. At marahil may isang personal na mensaheng nakatago rito para sa bawat taong nakikinig sa kuwentong itong gayon. Marahil ikaw rin ay nakararanas ng mga saradong pinto. Marahil ikaw ay dumaraan sa isang mahirap na landas. Marahil may mga sitwasyong walang saysay sang gayon. Ngunit ipinapaalala sa atin ng kuwento ng kuwadra na ang kawalan ng mga sagot ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng layunin. Kung minsan, ang tila pagtanggi ay dinadala ka lamang sa lugar kung saan may isang mas dakilang bagay na ihahayag. At kung nakausap ng kuwentong ito ang iyong puso, isulat sa mga komento. Patuloy na may kontrol ang Diyos. At ibahagi ang bidyong ito sa isang taong kailangang maalala na ang pinakamalalaking himala ay hindi palaging nagsisimula sa mga palasyo. Kung minsan, nagsisimula ang mga ito eksakto sa lugar na hindi kailanman asahan ng mundo. You have not enough humanizer words left. Upgrade your surfer plan.